Tunay nga po, dakilang Diyos, na sa iyong yakap kami ay hindi nabibitaw, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sa lahat ng ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At tunay nga po, nararanasan po namin, Panginoon, yung tapat mong pag-ibig na patuloy nga po naming taglay-taglay, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, dakilang Diyos, sa iyong katapatan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong kabutihan na hanggang ngayon ay hindi nagbabago, Panginoon. Itong araw na ito, tunay nga pong pinagpala, Panginoon, at kami po ay nagpapasalamat sa iyo dahil patuloy nga pong ikaw ay gumagawa sa buhay po namin. Nagpapasalamat po kami sa iyo, dakilang Diyos, sapagkat meron po kaming taglay-taglay na kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ito lamang po ay patunay na tunay nga po kami ay iyong mahal, at lahat nga po ng aming pangangailangan ay ikaw nga po ang siyang tunay na nagbibigay sa aming Panginoon. At sa umaga nga pong ito, dakilang Diyos, kami po ay nagagalak at muli ay sama-sama, Panginoon, na magbabalik sa iyo ng papuri at pasasalamat, Panginoon. At sa araw natin pong ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan na naman po niyo kami ng muling pagkakataon upang alalahanin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil ilang henerasyon na po ang lumipas, patuloy pa rin pong inaalala yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sa pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, sa iyong pagbibigay ng buhay para sa aming Panginoon. At sa umaga nga po ito, Panginoon, kami po ay nagagalak dahil patuloy naming sasariwain ang napakagandang bagay na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon, at alam po namin na kami po ay gagamitin po ninyo bilang channel of blessings, Panginoon, sa bawat tao na aming nakakasalamuha, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapatiran, sa aming mga kaibigan. At kami po ay naniniwala, Panginoon, na kami magiging daluyan mga po ito ng inyong pagpapala. Kaya sa inyo nga po namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon, sa pangalan nga po ng aming Panginoon Yesus. Amen. Hallelujah. Ang sabi po sa Biblia, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi sa ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So ito pong bread na hawak po natin, ito po ay simbolo ng ating katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung sinaktan, ito po yung nilatigo, ito po yung sinuntok. Ito po ay kanyang ginawa hindi sa kanyang sarili, kung hindi ginawa po niya ito para sa ating lahat. Hindi man tayo karapat-dapat na mahalin ng ating Panginoong Jesucristo, pero binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. So i-take po natin ang bread. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So ito po ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo na naglinis sa lahat ng ating mga kasalanan. At muli, ulitin ko po katulad ng binanggit ko po kanina, malayo man po yung mga mahal natin sa buhay, mga kapatiran o mga kaibigan na mayroong karamdaman, pero malapit po sa kanila ang Panginoon. So gagawin po ni Lord sa atin bilang tayo po ay magiging alulod o channel of blessings para sa kanila at para sa ating mga sarili. So i-take po natin ang wine. Cheers po sa lahat. Thank Lord God. Hallelujah. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa napaka-buti at nakamamanghang ginawa mo, Panginoon, sa amin sa krus ng Kalbaryo. Alam po namin, Panginoon, na ito ay magpapatuloy at magpapatuloy pa sa mga taon na lilipas. Mawala man kami sa mundong ito, pero ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo
ay hindi po mawawala at hindi po ito makakalimutan ni naman Panginoon. Purihin ka Panginoon sa iyong kabutihan at katapatan. Sa iyo ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen! Hallelujah! Bago po kayo mapo, sabihin po ninyo sa inyong katabi, magandang buhay sa iyo. Hallelujah! God is good! And all the time, sige po tayo po muna yung makakaupo sa presensya po ni Lord. Hallelujah. So salamat po kay Lord dahil meron tayong mga pagkakataon na katulad muli ng araw na ito na binigay niya para sa iyo at para sa akin. Salamat din po kay Lord dahil nakasama na naman po namin kayo ngayong araw na to. Kaya sabihin po ninyo sa inyong katabi, nagagalak akong makita at makasama ka ngayon. Hallelujah. So lagi po tayong mag-expect ng kamangha-manghang gagawin ng bagay sa atin ng Panginoon. At ang kailangan lamang po natin gawin sa mga orasang ito, pahintulutan po natin o magdesisyon po tayo na buksan po natin ang ating puso't kaisipan sa mga salita po niya na maririnig po natin ngayong umaga. Amen po ba? God is good! And all the time, God is good. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. Sabihin mong uli sa iyong katabi, mabiyaya ang Diyos. Yes, mabiyaya ang Diyos. Yes. Sabihin mo uli sa iyong katabi, ang ganda-ganda mo. Yes, no? Sabi nga ni Brother, ni Brother JR nung nakaraang linggo, yung salitang maganda, wala itong tinutukoy na gender. So ito ay para sa lahat. Ulitin mo muli sa iyong katabi, ang ganda-ganda mo talaga. Kumbinsido ba yung katabi mo? Nakumbinsi mo ba siya? Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Kumusta na mga kapatid? Mabuti ba ang buong isang linggo natin? Okay, praise God. Yung iba hindi nagsabi ng amen. No? Kaya tatanungin ko uli kayo, mayroon ba dito may naranasang hindi mabuti? Oh, praise God. Walang sumagot. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. No? Oo. No? Maaring tayo sa nakalipas na linggo, meron tayong iba't ibang karanasan. No? Iba't ibang karanasan. No? Maaring ang iba, yun nga kanina, tinanong ko, kung mabuti yung buong isang linggo, may nagsabi ng amen, hindi nga lang malakas. Ulitin ko nga, mabuti ba ang buong isang linggo natin? Ayon. Praise the Lord. Amen. No? Hallelujah. So, okay lang? All is well. At kung meron man dito, na hindi. Yung meron siyang karanasang hindi maganda. Ang tanong ay ito. Sa kabila ba ng mga naranasan natin, andun pa ba tayo sa pangahawakan at paniniwala na tayo pa rin ang pinagpalang lubos ng Diyos? Yes. Yung pagpapalang hindi masukat. So sabihin nga ng lahat, we are blessed beyond measure. Yes, totoo mga kapatid. Yung ating sitwasyon, yung katotohanan, hindi ito mababago ng ating mga sitwasyon, mabuti man o hindi. Amen. Lagi nating tatandaan yon. Hindi ang sitwasyon ang magpapabago doon sa matatag mong kalalagayan na ikaw ay pinagpalang lubos ng Diyos. Amen. Kahit sa piling mo, parang hindi. Katulad nung kanina yung video clips, no? Sabi niya, hindi ako maglilin doon sa inawit yata natin, hindi ako maglilin doon sa nakikita ko, hindi ako maglilin doon sa nararamdaman ko. Amen, no? Totoo naman, no? Hindi tayo dapat doon mag-lean on, doon sa mga nakikita natin o sa mga nararamdaman natin.
No? Kasi kung minsan, merong daya yun eh. No? May daya. Pero panghawakan natin yung katotohanan. Tayo ay pinagpalang lubos na ng Diyos. Amen. No? So, nung mga nakaraan, so naging topic nga natin nung una yung what can I offer to the Lord? Tapos ang pangalawa nga ay blessed beyond measure. At ito ay karugtong pa rin nung mensahe nung nakaraang linggo. Sabi mo sa iyong katabi, makikinig pa rin ako. Yes. So ang ginawa nating halimbawa, bagamat maraming halimbawa sa Bible ng mga tao na tunay na tumanggap ng mga kamanghamanghang bagay, nakaranas ng kamanghamanghang bagay sa Diyos, si David at si Paul ang naging halimbawa natin. Amen. So napag-aralan natin nung nakaraang linggo na ano ba yung mga wonderful things na tinanggap natin na ibinigay ng Diyos ng libre, no? No? Libre. Sabi mo nga lang lahat, libre. Freely. No? Freely given to us. So napag-aralan natin yung the blessing of forgiveness, the blessing of healing, the blessing of strength, no? Yung the blessing of more than, the blessing of good expectation, and the blessing to be a blessing, and the blessing of receiving what God has prepared for us. No? So, itutuloy lang natin ngayon mga kapatid. At ito ay isang pangwakas na mensahe, bagamat ang kabutihan ng Diyos ay hindi talaga magwawakas. Kahit na, sabi nga, dun sa kay John, yung mga sulat patungkol kay Jesus, kung ito isusulat, walang magkakasyang libro. Amen. Na pagsusulatan, no? Pero bilang pagpapatuloy, binanggit ni Pablo sa 2 Corinthians 12:12, ang sabi niya dito, pinagkalooban tayo ng banal na espiritu ng karunungan at kakayanan upang mabuksan ang ating pangunawa at malaman ang mabuting kalooban ng Diyos. No? Ang sabi niya, napakaganda doon sa English version, ano? That we may know, kanya, what God has freely given us. No? At hindi lang yung mga nabanggit na nauna yung pinagkaloob sa atin ng Diyos. Marami pa. Amen. No, marami pa at ilan lamang ito sa mga nabanggit, yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa ibang salin sabi niya, to know what God has freely wonderful, what God has wonderfully freely given to us. No? Maganda ang pagkakasalin sa ibang version. Yun ay version ng NLT version, no? Pinagkalooban tayo ng pag-iisip katulad ng Panginoong Hesus. Alam natin, nang nagministry ang ating Panginoong Hesus dito, lahat ng ginawa niya, lahat ng sinalita niya ay mula sa Ama. Amen. No? Sabi niya, ang lahat ng aking ginagawa, ang lahat ng aking sinasabi sa inyo, ito ay galing lahat sa Ama. Kaya nga tayo, katulad ng ating Panginoong Hesus, ay pinagkalooban ng pag-iisip katulad ng ating Panginoong Hesus. Kung paano mag-isip ang ating Panginoong Hesus, ay ganun tayo dapat mag-isip. Amen! No? Lahat ng sinalita at ginawa ni Hesus mula sa Ama. Kung kaya taglay natin ang kaisipan ni Kristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Sabihin ng lahat, salamat sa Diyos. Yes. Ito, 1 Corinthians 12:12 as an NLT version, sabi dito, and God has actually give us His Spirit, not the world spirit, so we can know the wonderful things God has freely given us. Wonderful things. Sabihin nga lang lahat, wonderful things. Hindi lang siya basta bagay. Wonderful things. Amen? No? Yung talagang mag-wonder ka, mamamangha ka talaga. Amen? Yes. Ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan at kamangha-mangha. Amen.
Yes. Yung kanyang natural, yung kanyang attribute, ipinapakita at ipinararanas niya sa atin. Amen? Yes. No? Tinignan ko kung ano ang kahulugan ng salitang no sa kanyang original na kahulugan. Ano ba yung no? No, para ma-sure, no? So tinignan ko ito sa Greek, sa kanyang Greek ito ang kanyang sa Greek ito ang nakalagay eiedo, no? Eiedomen, no? Nang ibig sabihin to remember, to appreciate, no? To remember, to appreciate. Yun naman freely given, sa Greek word is karistenta. Karistenta. Ano ba yung ibig sabihin ng karistenta? To show favor. Amen. To show pardon. To show forgiveness. To show kindness. So ito yung mga nabanggit natin ng mga nakaraan. Amen? No? Ito ang naging karanasan ni Haring David sa lumang tipan. No? At para tayo makumbinsi, ito rin ang naranasan ni Paul sa New Covenant. Amen. No? Hindi lang nagtapos ito doon sa Old Covenant, doon sa karanasan ni David, yung pardon, yung forgiveness, yung favor, yung kindness ng Lord. No? Ito ay kanilang naalaman, naranasan nila. At doon nga, patuloy nila itong inahalala. Amen? They remembered and appreciated all the wonderful things they freely received from God. Diba? Bless the Lord, O my soul, and let all that is within me bless His holy name. Ito yung nagawang awit ni David para sa Diyos. And what can I offer to the Lord? Ano yung pwede kong ibigay sa Lord? Ano yung pwede kong gawin para kay Lord? Amen. No? At kanina, nabasa din natin, yung hindi man ako karapat-dapat. Di ba ang ganda nung simula ng awit? Basahin ko. Ang sabi ng inawit natin, ay sa yakap, ano nga bang nakita mo? Na sa akin ay ninais mo. Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag mo ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko kahit di kailangan. Hindi ba? Si Pablo, ganito yung karanasan niya. Amen? No? Sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Ako yung pinakamasama, pero tinawag ako ng Diyos. Amen? Tinawag ako ng Diyos. Ano nga bang nakita ng Diyos sa atin? Amen? No? Ano ba yung mga bagay na ninais niya sa atin? Hallelujah. Kung sasagutin natin to, wala. Amen? Wala. Pero lahat tayo dito, pinili tayo ng Diyos. Amen. No? Lahat tayo dito ay pinili ng Diyos. Hallelujah. Kung kaya nga, doon sa kasunod na awit, ako'y maglilingkod sa'yo. Diba? Di mo ko iniwan. Amen? No? Sabi nga ni David, what can I offer to the Lord? Sabi niya, I will lift up the cup of salvation. Sabi niya, di ba? No? Ano ba yun? Ano ba yung lifting up of salvation? No? No? Hindi ba kapag katulad kanina ginawa natin, nag-lift tayo ng cup? Hindi ba ito ay sign ng victory sa buhay natin? Amen? No? Minsan meron tayong nililift up, no? Ano yung sabi niya? I will lift up the cup of salvation. So, sa pamamagitan natin mga kapatid, amen, we can lift up the cup of salvation sa iba. Amen! No? Tayo ang magiging cup of salvation ng iba. Amen. At ang kasunod nun, yung sinabi niyang, anumang pinangako ko sa iyo sa harapan ng iyong, sa harapan ng, in front of your people, kanya, no? Sa harapan ng iyong bayan, tuto pa rin ko. Amen! Amen. Hallelujah. So ito yung bagay na nasa puso ni Haring David. No? Dahil sa kanyang patuloy na pagpapasalamat at pagkilala ng kabutihan ng Diyos. At gayon din naman si Paul. Hallelujah. Naranasan nila ang pabor at biyaya ng Diyos. Ang pagpapatawad, kabaitan at kabutihan ng Diyos sa kabila ng kanilang mga kasalanan.
Pagpapatawad at hindi parusa ang pinagkaloob at tinanggap nila sa Diyos. Lubos nilang kinilala at ipinagpasalamat. Amen. Kung kaya nga tayo ay narito, amen, na yung mga pagtitipon natin ginagawa sa pangalan ng Panginoong Kristo, hindi ito walang kabuluhan. Sapagkat sa ating mga pagtitipon, nagsasama-sama yung ating pagpupuri, amen, yung ating pasasalamat, yung ating pagsamba, ang may awitan na kung saan malaya nating gawing lahat. Amen! Yes! Di ba si Haring David? Alam natin yung kwento na para siyang baliw. Para siyang baliw na nagpuri sa Panginoon. Amen! No? May kanta yun eh. Pero hindi ko na alam. No? Si David yung para siyang baliw. No? Yes. Di baling maging baliw ka kung baliw ka sa Panginoon. Amen! Yes. Wonderful things. Wonderful things na palagi nating maaalala at ipagpapasalamat kapag tayo ay nasa kalalagayang mabuti o hindi. No? Laging magbibigay sa atin ng pag-asa yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. No? Kapag nandun tayo sa kalalagayang mahirap at hindi natin alam ang gagawin. Katulad nung video clip, natanong nyo, Lord, nasaan ka? Lord, nasaan ka? Lord, nasaan ka? Di ba? Yung video clips na pinanood natin. No? Sa panahong gusto tayong ilugmok ng mga suliranin at mga problema at pag-aagam-agam. Sa panahong iba ang ating nakikita sa mga bagay na ating inaasahan. Sa panahong gusto tayong daigin ng takot sa mga nangyayari sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. Na alam natin may Diyos tayong maaring pagkatiwalaan at hindi tayo pababayaan o iiwan. Amen! Sa ating paglilingkod, mga kapatid, hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen! No? Hindi tayo iiwan ng Diyos. Kasama niyo ako hanggang sa huling panahon. Amen! No? Magbibigay sa atin ng katatagan, kalakasan at katagumpayan sa iba't ibang hamon ng buhay. Diyos na laging magbibigay ng lahat para sa ating ikabubuti. Amen! Yes. Pinagkalooban tayo ng banal na Espiritu ng kakayanan upang mabuhay tayo sa pag-ibig, mabuhay tayo sa pag-asa, mabuhay tayo sa kapayapaan, sa kagalakan, sa kaaliwan, karunungan at kaalaman sa kanyang katwiran. Amen. Di ba? Hindi tayo nag-iisa. Amen sa buhay na ito, mga kapatid. Sabihin nga ng malakas, hindi ako nag-iisa. Yes. Kasama natin ng Diyos. Amen. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Amen. No? Siya yung pumapatnubay sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng advice. Amen. No? Sa Titus 3:4-7, ang sabi dito, ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Iniligtas tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ay bagong nilalang. Yes. Tayong lahat dito ay bagong nilalang. Amen? Yes. Huwag mo nang isipin yung dating ikaw. Kalimutan mo na yung dating ikaw. Amen? No. Ang sabi pa, masaganang ipinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo magiging tagapagmana ayon sa pinangakong buhay na walang hanggan. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Yung may buhay ka na dito, pero alam mo, paglipat mo sa kabilang buhay, meron kang buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Yes! No? Bagamat ang kalooban ng Diyos
mabuhay ka dito sa lupa to the full. Amen. Yes. Bago yung eternal life. Amen. Yes, di ba? Di ba ang galing ng Diyos? No? Live your life to the full on earth. Yes. At ang kasunod nun, meron kang mabuhay na walang hanggan. Amen. Hindi ba ito yung good expectation natin, mga kapatid? Amen? Yes. Sabi pa sa Romans 5:5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso, pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob na sa atin ng Diyos. Ano man yung mga bagay nating pinanghahawakan, amen. Ano yung mga bagay nating pinapag-asa, hindi tayo bibiguin. Sapagkat si Jesus ang pag-asa, amen. Si Jesus ang pag-asa. Kung kaya nga tayo hindi mabibigo, amen. Hallelujah. Walang imposible sa Diyos. Yes. No? Walang imposible sa Diyos. Kung sa isip mo parang imposible, wag mong isiping imposible. Amen. Sapagkat ang Diyos mo ay Diyos ng imposible. Amen. Sabi nga niya, maikli ba yung aking kamay upang hindi ka maabot? Yes. Hindi maikli ang kamay ng Diyos. Amen. Laging nakayakap sa atin ang kamay ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At hindi tayo binibigo. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa atin. Amen. Yes. Yung nga ini-illustrate ko lagi, si Pastor at saka si Pastora Jelly. Mahal na mahal ni Pastor, si Pastora Jelly. Amen ba, Pastor? Yes. Merong katiyakan si Pastora Jelly. Amen. No? Kahit hindi na pala ka. Sa amin pala yun ni Father George. Okay, sabi ko, kahit tumubo ng buhok ko. Praise the Lord. I love you, Pastor Roel. Yung inanak kong yan, I'm proud to be his ninang. Praise the Lord. Yan. Sabi rito, Romans 15:13, sinulat ni Paul, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. Alam niyo ba yung bukal? Hindi nawawalan ng tubig yung bukal? Di ba? No? At pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan, pamamagitan na niyang pananampalataya upang mag-umapaw. Paano ba yung mag-umapaw? Pag puno na, nag-uumapaw, di ba? No? Parang yung puspusin, parang punuin. No? At ikaw, after mong mapuno, mag-umapaw ka, amen. Anong ibig sabihin nito? Dumaloy ang pag-asa para sa iba, amen. Ang buhay mo ay kakitaan ng pag-asa ng iba. Amen? No, dahil sa iyo, mamamag-asa yung iba. Dahil sa nakikitang paraan ng buhay mo. Amen? No, magdadala ka ng pag-asa para sa iba. Sabi niya, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa mamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 2 Thessalonians, ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang magkakaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng panahon at pagkakataon. Amen. Hindi ba ito yung napakagandang salita? Mensahe para sa atin na sa lahat ng panahon at pagkakataon, ang kapayapaan ng Diyos ay lalagi sa atin. Amen? Hindi tayo iiwan. Amen? Mismong si Jesus, sinabi niya, my peace I live with you. My love I live with you. Iniiwan ko ang aking kapayapaan sa inyo. Amen? Hallelujah. So ang kapayapaang taglay natin ay ang kapayapaan ni Kristo. Amen? Diba? Payapa lagi si Kristo. Amen. No?
sa lahat ng panahon at pagkakataon. Sa lahat ng panahon at pagkakataon. Amen. Hallelujah. Sa mga panahon ng kabagabagan, ng panahon ng maraming mga problema. Amen. No? Ang kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat ng ating puso at isip kay Kristo Jesus. Amen. No? Sa 2 Corinthians 1:3-4, ang sabi dito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahabaging Ama na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa kaaliwang tinanggap natin sa Kanya tayo naman ay makatulong sa mga nahahapis. So kamukha rin ito ng sinabi doon sa Romans 15:13. No? Dahil tayo ay puspos ng buka, tayo ay pinuspos ng Diyos ng bukal ng pag-asa, tayo ay nag-uumapaw. So ganito rin naman, tayo ay inaaliw ng Diyos. Amen. Mga kapatid, sa mga panahong tayo nalulungkot, meron tayong pinagdadaanan, kung walang umaaliw sa atin, ang Diyos ang ating kaaliwan. Amen. Ang Diyos ang ating kagalakan, ang Diyos ang ating kalakasan. Ang Diyos ang ating kapayapaan at ang lahat ng ito ay ibinigay sa atin ng Diyos. Amen. Sabi rito, tayo ay inaaliw upang sa mga kapigatian nating nararanasan ay maging kaaliwan din tayo ng iba. Magdala ka ng pag-asa at kaaliwan sa buhay ng iba. Amen. Yes. Maaaring merong katulad mo ang kanyang karanasan. Amen. Mabibigyan mo siya ng kaaliwan. Sapagkat ikaw ay nakaranas ng kaaliwang mula sa Diyos. Amen. Mapapadama mo ang pag-ibig sapagkat una ka nang tumanggap sa Diyos. Amen. No? Makaiibig tayo sapagkat una na tayong inibig. Yes. So wag nating iisipin, hindi natin magagawa. Kaya nga dito maliwanag na binabanggit ang banal na Espiritu ay nasa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa sa ating buhay. Amen. Totoo naman, habang nabubuhay tayo dito sa lupa, ay may mararanasan at pagdadaanan tayong hindi mabuti. Amen. Yes. Hindi maganda. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi dahilan upang magkaroon tayo ng agam-agam o pagdududa sa ating mabuting katayuan at kalalagayan kay Kristo. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ako patitinag. Yes. Ikaw ay kagaya ng bato. Amen. Hallelujah. Ang bahay mo ay nakatungtong sa ibabaw ng bato na walang iba kundi si Jesus. Amen. Kaya hindi ka matitinag. Amen. Yes. Kahit anumang sitwasyon o sirkumstansya, masasabi natin at patuloy na maidideklara, we are blessed beyond measure. I am blessed beyond measure. Sabihin nga ng lahat, I am blessed beyond measure. Yes. Lagi mo itong alalahanin, kapatid, at ipagpasalamat. Amen. Na ikaw ay pinagpalang lubos ng Diyos ng hindi masukat na pagpapala. Ito ay nasa iyo na. Nasa atin na. Hindi ibibigay pa lang. Amen. Freely given to us. Ibig sabihin, binigay na. Amen. Nasa atin na. Amen. Binigyan tayo ng katiyakan at kasiguraduhan ng Diyos patungkol sa kanyang anak. Sabihin nga ng lahat, Jesus! Ay, malakas. Jesus! Yes. Sa Romans 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Ulitin ko. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat.
Hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Magsabi ng amen kung kayo'y kumbinsido. Yes. Ay, ang ganda rito sa NIV. He, God, who did not spare His own Son Jesus, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Amen? No? Mabiyaya ang ating Diyos. Amen? Mabiyaya at hindi natin kayang sukatin ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Si Jesus ang patotoo at patunay ng ating katiyakan at kasiguraduhan na tayo ay pinagpala na ng Diyos ng di masukat na pagpapala. Amen. Si Jesus ang patunay at patotoo, mga kapatid. Si Jesus ang patunay at patotoo. Mahihigit pa ba sa ating Panginoong Jesus? Mahihigit pang bang patunay at patotoo? Kay Jesus? Wala na, amen. Kusang inialay ang buhay para sa atin upang bigyan tayo ng masaganang buhay, ganap, kasiyasiya at nag-uumapaw. Diba? I came to give you life. At yung life na yon, yung Zoe life of God, ang buhay ng Diyos ang ibinigay niya sa atin. Amen! No? Na yung Zoe life na yon, tumatalakay, no? Bumubuo sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. Spiritual, physical, kahit material. Amen. All things. Amen. No? All things. Matatag at di matitinag na kalalagayan bilang mga anak ng Diyos. Sabihin mo, ako'y anak ng Diyos. Tayo ginawang tagapagmana at kasamang tagapagmana ni Kristo. Ano yung mamanahin natin? Lahat. Amen. Lahat ng mabubuting bagay. Amen. Sa Romans 8:14-17, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ibinigay ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing aliping, namumuhay sa takot. Amen. Hindi tayo mga alipin, mga kapatid. Amen. Tayo'y mga anak. Amen. Yes, yung mga alipin, hindi nila alam kung ano ang kanilang bukas o kung ano yung kanilang kinakaharap. Amen. Lagi silang takot. No? Lalo na kung ang kanilang amoy higpit, sabihin na natin hindi mabuting amo. Amen. No? So makikita natin, hindi tayo aliping namumuhay sa takot, kundi tayo ay mga anak ng Diyos na nabubuhay sa pagpapala ng Diyos. Amen! Sa Kanyang pabor, sa Kanyang mabiyayang kagandahang loob. Sabi rito, sa halip, ibinigay ang Espiritu upang tayo maging anak ng Diyos. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos at yamang mga anak tayo ay tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Mga kapatid, ito yung ating maging pagkakatiwala palagi. Amen! Yes! Tayo ay mga anak ng Diyos. Kung mabuti kang magulang, alam mo ang ibig sabihin nito kung ikaw ay merong anak. Amen. Yes. Madali mo siyang maintindihan. No? Si Jesus ang patotoo at patunay. No? Ang ating kasiguraduhan at katiyakan ng pinagpalang di masukat na buhay. Hallelujah. Kung kaya't lagi nating alalahanin. Amen? Lagi nating alalahanin ang katotohanan ito at laging ipagpasalamat sa Diyos. Amen. Sabi nga, huwag tayong yung mag-wine. Ano ba yung mag-wine sa Tagalog? Parang, tag doon, na whining. Whining is
Hindi, whining. Yung, whine, nagrereklamo. Amen. No? Lagi ka nagrereklamo sa buhay. No? Hindi yun ang kalooban ng Diyos. No? Na kahit meron kang nararanasang hindi maganda at may nakikita kang maganda sa iba, huwag kang magreklamo. Amen. Huwag mong ireklamo ang buhay mo, ipagpasalamat mo ang buhay mo. Amen. Sapagkat ang buhay na kaloob na hati ng Diyos, yun ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin. Amen. No? Ang buhay na ito ay dapat nating i-enjoy. Amen. No? God has already given us freely all the wonderful things sa buhay na ito. Sabihin uli ng lahat, I am blessed beyond measure. Sabi mo sa iyong katabi, you are blessed beyond measure. At sino ng ating kasiguraduhan at katiyakan? Our assurance is in Christ. Kay Kristo, si Kristo ang ating kasiguraduhan at katiyakan ng lahat ng mga bagay na mabuti at lahat ng kanyang mga pangako. Amen. Yes. Our assurance is in Christ. Ito ang mensahe sa umagang ito. Amen. So palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. No? Yes. Yung mga tao nag-o-offer ng insurance, di ba? Magbayad pero may bayad. Di ba? Hindi ka pwedeng magkaroon ng insurance policy kung hindi ka magbabayad, di ba? Pero ito libre. God has already given us freely all the wonderful things. When it is all is all. All is yours. Amen. Sa ating lahat, ang mga bagay na binanggit ng ating Panginoong Kristo, all is all. Sapurin natin ang ating Panginoon. Bigyan natin siya ng malakas na palakpak. Amen! Ay palakpak ng buhay! Praise the Lord. Hallelujah. Yes. No? Yes. Thank you, Lord. So, isang magandang umaga at mabiyayang araw na naman sa atin, mga kapatid. Amen. No? So, nais ko kayong patuloy din na encourage. No? Tuwang-tuwa ako nung makita ko yung ating celebration nasa YouTube na siya, no? Dati, pipindutin mo pa yung sinend nila sa group chat natin bago mo makikita. Ngayon, nakita ko siya. Di mo na kailangan pindutin doon sa mga pinopost nila. Direkta, active na siya. Noon, hindi siya pa active. Active na siya. Kaya nag-search ko, Hope in Jesus Paniki, di siya lalabas. Hope in Jesus Paniki, Hope in Jesus City Church Paniki, lumabas siya, amen! No? Ay, sabi ko, active na kami sa YouTube, amen? So, hindi ba nakakatuwa? Amen? Nasa YouTube na tayo, amen? No? So, encouragement, mga kapatid. Ako, tatlo pa lang yun na active there, di ba? Yung una, yung kay pastor, no? Yung kay pastor, God, God, yung bago, ano? Yung what can I offer to the Lord, saka yung isa yung bless. Tatlo pa lang yung nakita kong active doon. Mga kapatid, ako, ulit-ulit ko talagang pinakikinggan. No? Kasi nakikinig ako sa ibang mga messages, sa ibang mga pastor. No? Bakit hindi ko pakikinggan yung sa atin mismo? Amen!
Kaya ulit-ulit ko siya, kahit may ginagawa ko, lalagay ko siya sa speaker. Oh. Kahit na nagluluto ako, naglilinis ako, yung tenga ko nakatuon. Hindi nagiging kaabalahan. Amen. Lalo pa akong sinisipag kapag may naririnig ko yung mga messages, yung kabuuan ng celebration. So, ini-encourage ko kayo mga kapatid, meron kayong wifi, no? Gamitin natin. Amen? Yes. Kailangan natin araw-araw, hindi lang tuwing linggo yung message. Amen. Ako, halos araw-araw. Halos araw-araw. Hindi ako, kahit na hindi ko hawak ang tablet ko o yung cellphone ko, nakakapakinig ako. Amen. At gusto ko talagang makinig. Gusto ko ngang makinig sa ibang mga messenger eh. Bakit hindi sa atin? Amen. Kahit ulit-ulit yan. Kasi kahit ulit-ulit yan, may bagay kang hindi narinig. Maririnig mo uli. Ay, hindi ko narinig ito ah. No? So, merong advantage sa atin mga kapatid. No? Gamitin natin yung ating mga wifi, yung mga loads natin, load para tayo ay makinig ng message sa Hope in Jesus City Church. Sa palakpakan natin ng Diyos sapagkat siya'y gumagawa sa atin. Amen? Yes. Mga kapatid, lahat ng mga bagay na nakikita nito, gawa lahat ito ng Diyos. Amen. At gawa ito ng Diyos sa buhay ninyo, sa buhay nating lahat. Sa purihin ng Diyos. Pastor. Salamat sa buhay ni Sister Rosie. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngayon po, dadako na naman tayo sa pagbibigay. Amen? Ang Diyos talaga ay mabuti. Mabuting mabuti. Kaya sabi nga po sa Pilipos 4:19, buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, lahat ng kailangan natin ay ibibigay niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay pinagpala na. Hindi ba po? Kaya patuloy po tayo magbibigay sa Panginoon. Hindi po ito, tayo din po ang makikinabang nito. Hindi ba po? Kasi alam naman ng Diyos kung ano yung ating pangangailangan. Alam ng Diyos, hindi lingid sa Kanya. Kaya patuloy po tayo nagbibigay kasi mahal natin ang ating Panginoon. Di ba po? Mahal niya tayo. Amen? Kaya tayo po ay tumayo at manalangin. Parang si Manda. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po, Lord, dahil patuloy ang biyaya mo na nanagana sa bawat isa, Panginoon. Lord, salamat po dahil alam mo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Alam mo, Panginoon, nakikita mo ang sitwasyon ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil Ikaw ang umabot ng kanilang pangangailangan. Ikaw ang umabot ng pangangailangan ko, O Diyos. Salamat po sa lahat ng mga kapatiran namin na narito at maging wala man dito, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord. Abutin niyo po yung aming mga pangangailangan, O Diyos. Alam ko, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan, O Diyos. Salamat po, salamat po. Maraming salamat sa katapatan mo na nagmumula lamang sa inyo. At kabutihan mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord. Maraming salamat, O Diyos. Salamat. Hindi masusukat ang pasasalamat namin sa inyo. Dahil pinagpala mo na kami, Panginoon. Salamat po, Lord. At ayong malilikom sa umagang ito, magamit lamang na ayon sa nais mo, O Diyos. Salamat. Maraming salamat po, Lord. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
thank you po mga tatay. After po nito, pasyalan po natin si Brother Junior. Amen po. So sa dadating po na Sunday, muli sabihin po ninyo sa inyong katabi, nais ng Diyos na makita o magkasama tayong muli sa susunod na linggo. Yan. Hallelujah. Pinagpala tayo ng ating Panginoon ng di masukat na pagpapala. Amen. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong matatanasan. Minahal ka ng Diyos noon, minahal ka ng Diyos ngayon, bukas wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Iyong tatandaan ng kanyang mga pangako, kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw nito ay pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo sa ngalan ni Jesus. Amen! Magandang buhay po sa lahat.